Magandang gabi Pilipinas sa Frontline tonight. Mga pauwi mula sa trabaho, dumiretso sa Bukawi, Bulacan para mamili ng paputok. PNP mahigpit ang paalala laban sa mga magbebenta ng ipinagbabawal na paputok gaya ng Goodbye COVID. Maraming pasaherong magbabagong taon sana sa probinsya, stranded sa Manila North Port dahil sa mga nakansilang biyahe ng barko. Mga bus pa Bicol, fully booked na. Sa gitna ng napipintong deadline ng PUV consolidation, LTFRB tiniyak na hindi magkukulang ng masasakyan ng mga pasahero pagsapit ng Enero. Kung kailan pa naman maraming nagbabakasyon, surfing at iba pang water activities sa San Juan, La Union, pansamantalang ipinagbawal dahil sa sunod-sunod na insidente ng pagkalunod. Big winner sa MMFF na Gumburza, ipalalabas na rin abroad. At silipin ang masayang parlor games na pwedeng laruin ng pamilya at barkada sa pagsalubong sa bagong taon. Dumidiretso sa Bukawi, Bulacan ang mga pauwi ngayong gabi para bumili ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Kanina, nag-inspeksyon ng PNP at may babala sila sa mga nagbebenta online ng mga ipinagbabawal na paputok gaya ng Goodbye COVID. At live mula sa Bukawi, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, kumusta ang bentahan dyan ngayon ng paputok? Mean, sulit ang pagod ng mga nagtitinda ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan dahil hanggang sa mga oras na ito, wala pa ring patid yung pagdating ng mga customer at sa gitna nga ng dagsa ng mga mamimili, ininspeksyon ng otoridad ang mga firecracker stall na magdamagang ng bukas dito sa Bukawi, Bulacan. Bukawi is the place to be kapag bilihan ng mga paputok at pailaw tuwing bagong taon. 2 araw bago ang salubong 2024, dumarami pa ang mga dumadayo rito. Gaya na lang ni Ernesto mula Quezon City na piniling magpunta dito sa Bukawi para makamura sa bibilhin niyang mga paputok. Mas mura siya kaysa sa NCR. So pagdating si NCR, medyo mahal na eh. So if you travel to Bukawi, magastos ka ng 70 pesos for the NLEX. Yung presyo mo siguro mga 1/4 cheaper. Si Leland naman pauwi na dapat ng Laguna pero naisipang dumaan muna sa Bukawi para may pampasalubong na pailaw sa kanyang pamilya. In terms of price, mura talaga pagka dito ka bumili. Kahit tingi lang, kahit hindi bulk, mura pa rin siya compared sa ibang locations. Sa ngayon, tumaas na ng 5 hanggang 10 pesos ang ilang klase ng paputok at pailaw. Gaya ng fountain na nasa 800 pesos na ang pinakamahal. Ang luces naglalaro sa 30 hanggang 450 pesos ang presyo. 2,500 naman ang pinaka-ingranding kwitis. May aerial fireworks din na 30,000 pesos ang pinakabongga. Ayon sa mga nagtitinda, siguradong tataas pa ang presyo bukas at sa bisperas ng bagong taon. Pag yung last na po na talaga, doon po talaga dumadagsa ang tao. Siyempre po, hindi naman po sila pwede mag-stock sa bahay nila. Siyempre natatakot din po. Kasabay ng dagsa ng mga mamimili dito sa firecracker capital of the Philippines. Ininspeksyon kanina ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. at Bulacan Governor Daniel Fernando ang mga tindahan ng paputok. Nais natin tiyakin na lahat ay sumusunod sa ating responsibilidad na magbenta at bumili ng mga produktong dekalidad at naaayon sa kaligtasan ng lahat. Iginiti ni Governor Fernando ang pagtutol sa panukalang total firecracker ban. Sa atin po sa bansang Pilipinas ay hindi po naging tradisyon na yan eh. Ano po? At gawi-gawi po natin na hindi pwedeng maghiwa-hiwalay at iwanan ang ating tahanan para salubungin ng bagong taon.
Sa huling tala naman ng PNP, higit 28,000 iligal na paputok ang nakumpiska sa iba't ibang probinsya at lungsod sa bansa. Nagkakahalaga yan ng halos 245,000 pesos. 36 na insidente naman ng iligal na paggamit at pagbebenta ng mga bawal na paputok ang naitala. Kabilang sa mga mahigpit na binabantayang iligal na paputok ang Goodbye COVID, Bin Laden, Atomic King Kong at kabasi ng malaking klase ng plapla. Mayan, ito yung mga example ng mahigpit na ipinagbabawal na paputok gaya ng Goodbye COVID, ang Bin Laden, and of course ang special plapla. So mga kapatid, wag pong matigas ang ulo. Kapag sinabing bawal, wag na pong ipilit. Para na rin, iwas disgrasya. And of course, para po sa safety ng lahat, may mga naka-standby na galon-galon ng tubig sa bawat stall dito sa Bukawi, Bulacan. And dahil nga feel na yung malapit na bagong taon, itong mga to, i-deliver pa po yan sa Batangas. So marami yan, samot-saring paputok at pailaw. And para na rin po sa safety pa rin ng mga mamimili at tindera, mahigpit na ipinagbabawal yung pag-test ng mga paputok at yung paninigarilyo malapit dito sa tindahan. And of course, mula po dito sa Bukawi, Bulacan, isang mapagpala at masaganang bagong taon, mga kapatid. Pangalan pa lang siya kaitsura ng Goodbye COVID. Mukhang nakakatakot na. Happy New Year sa iyo. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Stranded sa Manila Northport, ang maraming pasaherong nakansela ang biyahe. Pangamba nila, baka sa pantala na sila abutan ng bagong taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Mga nakahiga sa duyan, nakasalampak sa mga karton at nakahiga sa sahig. Ganyan ang sitwasyon ng mga pasahero sa Manila Northport Terminal ngayong araw habang naghihintay ng barko pauwi sa kani-kanilang probinsya. Naipon ang mga pasahero nung biglang magkansela ng mga biyahe ang isang shipping company. Apektado niya ng mga pauwi sa Cebu, Cagayan de Oro, Iloilo, Bacolod, Osamis at Palawan. Nag-abiso naman daw sa pamamagitan ng text message ang naturang kumpanya pero nasa terminal na raw ang mga pasahero. Si Brent nga, 1 buwan nang nakabukang tiket pa Cebu. Kahapon pa dapat ang alis niya. Pero pagdating sa pantalan, inabisuhan siya na sa bisperas na ng bagong taon pa siya makakabiyahe. Walang barko, delay. Uuwi o dito lang muna maghihintay na ng barko. Paliwanag ng Philippine Ports Authority na delay ang mga biyahe ng barko dahil sa nagdaang bagyong Kabayan. That was December 18, so last week yun, may mga na-delay na biyahe sila. And sa ngayon pa lang sila nagka-catch up dun sa mga biyahe na yun. Kaya ang nangyayari ngayon, naiipon yung mga pasahero sa pantalan. Sa datos ng ahensya, higit 5 milyong biyahero ang nag-book ng tiket sa iba't ibang pantalan sa buong bansa mula December 16 hanggang January 5. Pakiusap nila sa mga pasahero, mag-double check sa website ng mga shipping company kaugnay sa schedule ng biyahe bago dumaretso sa terminal. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange naman, umaga pa lang, fully book na ang mga biyahe sa Daet, Camarines Norte, gayon din sa Sorsogon at Cagayan de Oro. Kanya-kanyang pwesto rin ng mga pasahero habang naghihintay ng bus. Si Christy, hinintay ang huling sweldo ng taon at bonus, kaya ngayon lang bumiyahe pa Occidental Mindoro. Karamihan sa bitbit nilang gamit galing sa mga Christmas party. Yung mga napanalunan po namin yan, mga regalo, inuwin namin yung mga ninang-ninong ng mga anak namin, pinadala na. Kung may magbabagong taon sa probinsya, meron naman dito sa Maynila. Sasalubungin ng 2024, gaya ni Vivian Bonggao na galing Daet. Wala, nagsawa lang doon. Anong balak niyong gawin ngayon dito sa Maynila, ma'am? Magagala, magbabanding-banding. Ayon sa pamunuan ng PITX, pagkatapos ng salubong sa bagong taon, pinaghahandaan na nila ang muling pagdagsa ng mga pasahero sa January 2 at 3. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nakarating na sa Japan ang anak ng online superstar na si Small Laude matapos itong hindi payagang makabiyahe dahil sa issue sa kanyang passport. Sa Facebook Reels ni Small ngayong araw, kasama na niya ang anak niyang si Allison sa Japan.
Bago yan, ipinost kahapon ni Small sa kanyang Instagram story na hindi pinayagang makasakay sa kanilang flight si Allison dahil sa hawak nitong temporary Canadian passport. Sinabihan daw sila ng check-in manager na mismo ang Japanese Embassy ang nagsabi na hindi raw pinapayagan doon ang temporary passport. Pero nalaman daw ni Small na hindi naman talaga tumawag ang check-in manager sa Embahada ng Japan. Nag-trending ang IG story na ito ni Small. Nagsorry naman sa nangyari ang Philippine Airlines. Natuklasan din ng PAL na pinapayagan sa Japan ang mga may temporary Canadian passport. Kaya pinayagan din nilang makalipad kinabukasan pa Japan ang anak ni Small. May ginagawang hakbang na rin daw ang PAL para hindi na ito maulit. Iginiit ng LTFRB na walang magiging transportation crisis kahit pa mabawasan ang mga pumapasadang jeep sa Enero. Papayagan pa rin naman daw na pumasada ang mga jeep na hindi makakapag-consolidate pero sa piling ruta lang. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nagsanib puwersa ang grupong Manibela at Piston para ipanawagan sa pamahalaan ang pagbasura sa jeepney phase-out. Mula sa UP Diliman sa Quezon City, nagmarcha sila kasama ang kani-kanilang pamilya hanggang sa Quezon Avenue. Doon na sumama ang mga grupo ng kabataang suportado ang ipinaglalaban ng mga tsuper. Sa laban ng tsuper, kasama ang communes! Pero hindi pa man nakakarating sa gate ng Mendiola, nakaabang na ang mga pulis. Mahal na Pangulo, tignan mo ang mga tao, ang mga anak mo, tignan mo ang bayan na mawawalan ng trabaho. Sana naman, pakinggan mo kami. Suspindihin natin itong omnibus franchising guidelines. Ibasura natin ito. Pag hindi tayo pinayagan na makapag-renew ng ating prangkisa, ang direct of effect niyan, pagdating po ng January, ay magkakaroon po tayo ng malaking transport crisis. Nagtaka naman ang ilang pasahero nang walang datnang biyahe sa terminal ng mga jeep sa Pasig. Ang mga driver kasi sumama sa rally. Hindi ko alam, akala ko tapos na yung strike. Pero mukhang patikim pa lamang yan sa mangyayari pagdating ng Enero. Hindi na kasi i-renew ang prangkisa ng mga jeep na hindi sasali sa consolidation hanggang katapusan ng taon. Sa kabila nito, nanindigan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na walang transport crisis na mangyayari. Higit 13,000 units naman daw ng jeep sa higit 300 ruta sa Metro Manila ang consolidated na. Pero tinablayan ng grupong bayan. Sa sarili nilang datos, higit 30,000 jeep ang hindi na makakabiyahe sa susunod na taon dahil hindi pa bahagi ng mga kooperatiba. Kaya tanong nila, hindi pa rin daw ba'y tumatatawag na krisis sa transportasyon? Ayon sa LTFRB, nakalatag na ang plano nila para tiyaking hindi kukulangin ng mga pumapasada. Isa na dyan ang pagpayag na bumiyaya mga hindi nag-consolidate na jeep sa ilang lugar hanggang katapusan ng Enero. Mamamahagi rin sila ng special permit sa mga consolidated units. Pabibilisin po namin yung pagbigay ng special permit, pag-allow ng certain routes to be filled up by other routes, no? Handa rin daw magbigay ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga hindi makakapasadang tsuper sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Maraming Pinoy ang haharapin ng bagong taon na puno ng pag-asa ayon sa latest survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa tanong kung ang darating na taon ba ay inyong sasalubungin na may pag-asa o may pangamba, 96% ang sumagot ng may pag-asa. 3% lang ang may pangamba sa bagong taon. Ang mga hopeful sa 2024 ay sindami ng mga hopeful noong 2019 bago magkapandemya. Isinagawa ang survey noong December 8 hanggang 11. 1,200 respondents ang tinanong sa buong bansa at may margin of error ito na plus-minus 2.8%. Magiging warm ang welcome ng mga Pinoy sa 2024. Maaliwalas sa panahon ang mararanasan ngayong New Year weekend sa malaking bahagi ng bansa. Dulot po yan ng mainit na hangin mula sa Pacific Ocean o tinatawag nating easterlies. Pero posible pa ring umambon at umulan dahil naman sa hanging habagat. Magiging maulap ang papawirin at malaki ang tsansang umulan sa Batanes at Babuyan Islands hanggang bukas. Makararanas din ang pulupulong pag-ulan sa Visayas at Mindanao, pati sa mga probinsya sa Mimaropa at Bicol Region. Posible ring umulan sa Metro Manila at ahitarang bahagi ng bansa bunsod ng localized thunderstorms. Maaari raw tumagal ang ganitong panahon hanggang magpalit ang taon.
Susunod, 5 patay matapos malunod sa beach sa San Juan, La Union. Kaya ipinagbabawal muna ang surfing at iba pang water activities sa LU. Customer ng bangko patay ng nag-atras abanting SUV sa Quezon City. At Senator Win Gatchalian at Bianca Manalo reunited matapos ang kontrobersya sa kanilang relasyon. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Ipinasara muna ang beach, ipinagbawal din ang surfing at iba pang water activities sa San Juan, La Union. Kasunod yan ng sunod-sunod na insidente ng pagkalunod. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sinubukan pang i-revive pero huli na ang lahat para sa 12 taong gulang na batang ito na nalunod sa dagat sa San Juan, La Union. Gaya niya, nalunod din ang 9 taong gulang niyang pinsan. Pareho silang tinangay na malakas na alon habang naliligo sa beach. Malakas na alon din ang dahilan ng pagkalunod ng 2 magkaibigan sa parehong bayan. Kabilang sila sa 5 biktima ng pagkalunod ngayong linggo lang. 4 ang nalunod sa San Juan at 1 sa bayan ng Bawang. Na-recover na kanilang mga bangkay. Maglalagay tayo ng additional signages, mag-implement tayo ng additional information dissemination, lalo na sa mga resorts kung saan po ito naganap, nangyari. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng mga nalulunod, nagdesisyon ang San Juan LGU na pansamantalang isara ang mga beach at ipagbawal muna ang mga water activities. Ipatutupad yan hanggat may gale warning ang Pag-asa sa kanilang probinsya. For the safety of everyone, yung mga langoy-langoy po, i-constrict na lang natin ito sa swimming pool kung saan mas controlled yung mga variables natin. Ang tanong, paano naman yung mga turista na nakapag-book na nakadilang bakasyon ngayong magbabagong taon? Paglilinaw ng La Union Public Information Office, bukas pa rin ang mga hotel at resort at pwede pa rin naman daw mamasyal sa tabing dagat. Pinapayagan din na iba aktibidad na walang kinalaman sa swimming, gaya ng beach volleyball. Tiniyak ng mga otoridad na naka-alerto sila para matiyak ang seguridad ng mga turista. Kasama po natin dyan sa PDRRMC, ang PNP, Coast Guard, Navy, at syempre yung mga municipalities rin po natin at kasangga po natin sila at kasamahan po natin sila para ma-ensure na hindi po magkaroon pa ng karagdagang unfortunate accidents and incidents. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa pool sa CCTV ang kabi-kabilang aksidente ilang araw bago magpalit ang taon. Kabilang dyan ang pag-araro ng SUV sa loob ng bangko sa Quezon City kung saan isa ang patay. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Sa kuhang ito ng CCTV nitong Huwebes, makikita ang isang SUV na nakaparada sa harap ng isang bangko sa Quezon City. Bahagya itong umatras, pero ilang sandali lang, bigla na lang humarurot ang sasakyan at nagdire-diretso sa loob ng bangko. Nadamay ang 2 customer at isang gwardya. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang abala pa ang mga empleyado at customers sa loob ng bangko. Maya-maya pa, biglang lumitaw at nang araro ang SUV. Nakaiwas ang isang customer pero may isang babaeng naiwan sa gilid. 2 beses pang nag-atras abante ang SUV bago ito tumigil. Batay sa pagsisiyasat ng Quezon City Police, paatras sana ang SUV dahil meron itong mamabanggang isa pang nakaparadang sasakyan. Pero sa halip na preno, si linyador daw ang natapakan ng driver kaya nagdire-diretso ang SUV papasok sa bangko. Patay ang isa sa mga customer nito habang sugatan naman ang isang security guard, 2 empleyado at 3 iba pang customer. Nasa kustodiya na ng pulis ang driver ng SUV. Sa isa pang pahayag, sinabi naman ng pamunuan ng bangko na nakipag-ugnayan na sila sa mga otoridad kasunod ng nangyaring disgrasya. Nagpaabot na rin daw sila ng tulong sa mga biktima. Nagkarambola naman ang isang bus, truck at motor sa Sariaya, Quezon. Batay sa investigasyon, biglang lumipat ng linya ang bus para mag-overtake sa kasunod na sasakyan hanggang sa bumangga ito sa kasalubong na truck. Sa lakas ng impact, pumailalim naman sa truck ang kasunod nitong motorsiklo. Siyam ang sugatan sa nangyaring karambola.
Sa Cebu City naman, ito ang kuha ng CCTV nitong Huwebes sa bahagi ng S. Osmeña Boulevard. Pagdaan ng isang cement mixer truck, nabangga at nakaladkad nito ang isang motorsiklo. Pumailalim ang rider sa truck. Muntik pang tamaan ng sumadsad na motorsiklo ang isang lalaking nasa tabi ng kalsada. Dead on the spot ang rider. Pinilit daw mag-overtake ng motor sa mixer pero hindi napansin ng driver nito ang rider. Hawak na ng Cebu City Police Office ang driver ng cement mixer. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Pinaiimbestigahan na ng Philippine National Police ang aksidente sa EDSA busway na kinasasangkutan ng isang police mobile. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., inaalam na kung bakit pumasok sa busway ang police mobile. Gayong naka-assign sa Training Institute ang driver nito. Pwede lang dumaan sa busway ang mga sasakyan ng pulis na re-responde sa emergency o krimen. Miyerkules nang bumangga sa railing ng MRT Santolan Station ng isang bus matapos itong iwasan ng police mobile na biglang pumasok sa busway. Sinuspindi na ng PNP ang nagmaneho ng sasakyan. Posible rin siyang maharap sa kasong administratibo. That is being investigated now, and I'm reiterating sa mga lahat ng mga drivers natin, especially those with marked vehicle. Kasi the use of this bus lane are pag mga kwan lang, talagang mga in case of emergency, like in responding to some crime, at kailangan talagang gamitin yung pinakamabilis na paraan. And with that is the only exception. Abiso naman sa mga motorista, magkakaroon ng dagdag bawas sa presyo ng petrolyo pagpasok ng 2024. Posibleng tapyasan ng 10 hanggang 35 centavos ang kada litro ng diesel. Piso hanggang 1 peso and 10 centavos naman ang ibabawas sa kerosene. Maaari namang walang paggalaw sa presyo ng gasolina o tataas ito ng 10 sentimo. Ayon sa Department of Energy, ang paggalaw na ito sa presyo ng petrolyo ay bunsod ng pagbabalik normal ng biyahe ng mga barko sa Red Sea. South Korea naghahanda na makipaggera sa North Korea. At multi-awarded historical film na Gomburza, coming soon na rin abroad. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Pinamamadali na ni North Korean leader Kim Jong-un ang paghahanda nila sa posibleng gera. Ang presidente naman ng South Korea, may bili na rin sa kanilang mga sundalo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Pagpapalipad ng attack drones, pagresponde sa mga nasaktan, at pag-atake sa mga kalaban. Ilan lang yan sa ginawang military drill sa Seoul, South Korea. 1,000 sundalo ang lumuhok sa exercise na paghahanda raw nila kung sakaling umatake ang puwersa ng North Korea. Tumitindi ang tensyon ng dalawang bansa kasunod ng nilunsad na Intercontinental Ballistic Missile at Military Spy Satellite ng North Korea. Ngayong araw, bumisita si South Korean President Yoon Suk-yeol sa military camp sa Yongchon. Sinilip niya ang kahandaan ng pasilidad at ng kanilang mga sundalo. Bilin niya sa kanilang puwersa, huwag mag-aatubiling lumaban kung kinakailangan. Ilang oras bago yan, ipinag-utos ni North Korean leader Kim Jong-un na paspasan na ng kanilang pamahalaan ang paghahanda sa gera, partikular na ang kanilang mga nuclear weapon. Paraan nila ito sa pagharang ng confrontational moves ng Amerika. Pinararatangan ng US ang North Korea na nagsusupply ng armas sa Russia bilang panlaban sa Ukraine. Ang Ukraine ay suportado ng Amerika at South Korea. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. It feels so good. Yan ngayon ang status na Senator Win Gatchalian at Bianca Manalo matapos masangkot sa kontrobersya ang kanilang relasyon. Nag-upload sa Instagram si Senator Win ng picture nila ni Bianca with Christmas tree sa likod. Caption niya dyan, reunited and it feels so good. Ayon sa ilang report, kuha ito sa Vancouver, Canada. Pinusuan niya ng kanilang mga kaibigan. Comment ka ng aktres sa si Rufa Gutierrez, kasala na. Nag-trending din ang isa pang post ng senador na may caption na staying in Valenzuela for a few days.
Say ng mga Marites, joke ito ng senador sa kumalat na conversation ng nobya niyang si Bianca at aktor na si Rob Gomez. Naging hot topic si Bianca dahil sa kumalat na palitan nila ng message ng aktor na tila raw nagpapakitang may secret affair sila. Dininaya ni Bianca at sinabing friends lang sila. Nauna na rin nanindigan Senator Win na walang makakapaghiwalay sa kanila ni Bianca. Tagumpay ang panawagang hashtag ipalabas ang Gumburza dahil nadagdagan pa ang mga sinihang nagpapalabas nito. Mapapanood rin ang pelikula abroad sa susunod na taon. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. Parami na ng parami mga sinihang nagpapaalab sa ating mga puso. Mapapanood sa mahigit 80 sinihan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang multi-awarded Metro Manila Film Festival entry na Gumburza. Produced ito by Jescom Films at MQuest Ventures. At kahit busy sa pagpopromote ng pelikula, nakatsikahan natin dito sa TV5 Media Center ang Best Actor awardee na si Cedric Juan at Best Director na si Pepe Diokno. Alam nyo bang mas matagal pa raw sinulat ang script ng Gumburza at ang post-production effects kesa sa shooting ng pelikula? We started shooting in January, natapos po kami ng April, and since then, everyday po kami nagtatrabaho for post-production. So, kailangan talaga po ng time. At ang pinakamatagal ay yung pagsusulat. So, since 2018 pa po sinusulat yung script. Happy ako na nominate yung VFX po namin. Kasi marami po kami mga hidden VFX, mga CCTV na kailangan i-erase, mga iba't ibang mga gamit. And of course, nag-recreate po kasi kami ng isang shot na Manila Cathedral in Tamuros in 1860. So ginawa yan totally in CG. Marami rin daw detalye sa ating kasaysayan na first time malalaman ng marami sa panonood ng Gumburza. There's a fourth one. Ano? Fourth guy na pinatay, na ginarote. Yeah. The fourth guy was named Zaldua, si Francisco Zaldua. At sinasabing traidor nga po siya. Pero wala masyadong historical records tungkol sa kanya. So, in his character, played by Ketchup Eusebio, talagang iba yung naging atake. Bumisita rin kanina sina Cedric at Direk Pepe sa Good Morning Kapatid. Say ni Direk, perfect for the role si Cedric bilang Padre Jose Burgos. We put together side by side yung photo ni Burgos, actual, based on history, and yung photo ni Cedric. May resemblance talaga. And I'm glad na nag-audition siya. Mensahe naman ni Cedric sa mga di pa nakakapanood ng Gumburza. Ito pong pelikula nito ay hindi lang ito kwento ng nakaraan natin, hindi lang ito kwento ng tatlong paring martir. Kwento po ito ng ating mga pagka-Pilipino. At dahil sa success ng Gumburza, all praises si MediaQuest Holdings Chairman Manny V. Pangilinan. Kinongratulate ni MVP and Jescom Films pati na rin ng mga artista at crew nito na nagtulungan para sa pelikula. Tinawag din niya itong tribute sa Filipino patriotism and craft. Sinigundahan naman niya ni MQuest Ventures President and CEO Jane Basas at sinabing highlighted sa Gumburza ang vision ng MQuest na gumawa ng pelikula na makakatulong sa appreciation sa ating kasaysayan at kultura. At bukod sa Pilipinas, ipapalabas na rin abroad ang Gumburza simula Enero. Hanggang January 7 naman ito mapapanood sa mga sinihan dito sa bansa. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kapatid? Huwag dampalampasin ang Gumburza! Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Abangan ang mga larong patok sa pagsalubong sa bagong taon. At Park Seo-joon at Han So-hee ng hit series na Gyeong-song Creature nakatsikahan ng News 5. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Walo ang sugatan ng humampas at umabot sa kalsada ang mga dambuhalang alon sa California sa Amerika. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Elaine Fulgencio.
Pinapanood pa ng mga residenteng ito ang malalaking hampas ng alon sa baybayin ng Ventura County sa California kahapon nang biglang nilamon ng dambuhalang alon ang nakaparadang kotse. Naabutan din ng isang lalaki. Nakatayo pa siya noona pero tuluyan din siyang inanod ng tubig. Maya-maya, biglang lumitaw ang isa pang lalaking tinangay din ng alon. Ayon sa mga otoridad, dulot ito ng bagyo sa Pacific Ocean. Pagkatapos ng pananalasa ng alon, nagkalat sa paligid ang mga nagtumbahang puno. 8 ang naitalang sugatan. Nauna nang naglabas ng babala sa Central at Northern California kung saan posibleng umabot sa 30 hanggang 40 talampakan ng taas ng alon. Sa Chile naman, may mga pambihirang bisita na nakisali sa rally ng mga mangingisda. 3 sea lion ang lumapit sa mga nakahambalang na police mobile habang nagpoprotesta ang mga mangingisda sa lungsod ng Valparaiso. Ang mga seagull naman nagkumpulan sa police mobile na parabang nakikipag-usap din sa mga pulis. Hindi naman nasakta ng mga hayop. Nagprotesta ang mga mangingisda para humingi ng ayuda kasunod ng pagban sa hake fishing. Sa Russia naman, biglang naglanding ang eroplanong ito sa isang nagyeyelong ilog. Na-stuck ang eroplano dahil sa kapal ng yelo. Pilot error ang itinuturong dahilan kaya biglang napunta sa frozen river ang naturang aircraft. Ligtas naman ang 30 pasaherong sakay nito. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. On to their next journey na ang Blackpink dahil hindi na nila i-renew ang individual contract sila sa YG Entertainment. Patok naman ngayon sa Netflix ang Korean series na Gyeongsong Creature. Nakachikan pa ng News 5 ang mga bida nito. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Only kilig na may only action. Ganyan ang mga eksena na mapapanood sa number 1 ngayon na Netflix series na Gyeongsong Creature. Nakachika ng News 5 sa Bangkok, Thailand ang mga bida nitong sina Park Seo-joon at Han So-hee na mapapanood na natin sa The World of the Married Couple bago ang Frontline tonight. Tinginan pa lang nila, kilig overload na! How is it working with one another and how did you work on your on-screen chemistry? He naturally gave me the strength to understand more about the character. He helped me a lot in staying focused. He helped me a lot in building Chae-ok's character. I think I felt anxious. That's why I also relied on her a lot for this drama. It is something that we have to work together really well until the end. Physically demanding ang shoot ng Gyeongsong Creature. Pero chika sa atin ni So-hee, todo alalay naman sa kanya si Oppa Park Seo-joon. I always thought in my head that the action moves needed to be perfect, but I think he really did help me in coping with those kinds of thoughts. Ibang level din ang visual effects, kaya feel ang retro vibes ng serye. Napapanood na ang part 1 ng Gyeongsong Creature sa Netflix. Sa January 5 naman ipapalabas ang part 2. Sa ibang chika, hindi napipirma ng individual contract sa YG Entertainment ang 4 na Blackpink members. Napagkasunduan daw ito ng YG at nina Jennie, Lisa, Jisoo at Rosé. Ditong buwan lang nang i-renew ng Blackpink ang kanilang group contract sa YG. Bago yan, matatanda ang bumuo si Jennie ng sarili niyang talent agency na Odd Atelier or OA. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Para naman sa ating pabaong pampa-good night, viral ang iba't ibang game ideas para sa pagsalubong sa 2024. Unang-una na riyan ang laro na kung tawagin ay Tumpakners. Magbibigay ng kategoryeng host sa nakatalikod na mag-partner. Sabay silang haharap at kung sino ang may parehong sagot, ang siyang panalo. Meron ding grab the bottle game. Mag-hep-hep hooray ang mga magkakatapat na players. Kapag narinig ang salitang grab, paunahan sila makuha ang bote na nasa gitna. Meron pang bato-bato pick with a twist. Ang bawat player ay may pantakip sa ulo at kartulina. Maglalaro sila ng bato-bato pick at kung sino ang mananalo, dapat niyang mahampas kaagad ang kalaban. Kung makakapagtakip agad ng ulo ang kalaban, siya ang makakapuntos.
Uy, bago po tayo mag-goodbye sa 2023 at mag-hello sa 2024, balikan muna natin ang mga nasa frontline ng balita ngayong taon. Ang mga 2023 newsmaker at noisemaker. Espesyal na ihatid sa atin ay News 5 frontliners na sina Cheryl Cosip, Julius Babaw, Lourdes de Vera, Tito Mike Reyes at Galad Karen. Mapapanood ang Frontliners News 5 Year-End Review sa Linggo, December 31, 9:45 p.m. dito lang sa TV5. At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Darating ba punta ba kayo dito? Halika na. Matatapos na to. Ayan ang mga talaga namang kasama namin sa Frontline tonight. Magpakita kayo ng inyong kapugi at kagandahan. Kasama ang inyong kasangga sa pagbabalita sa ngalan ng ating partner na si Bok Edling Gao at si Johnny, of course. Ako po si Mean Los Baños kasama ang buong pwersa ng Frontline tonight. Hanggang sa Lunes mga kapatid, magandang gabi at isang masaganang bagong taon. Happy New Year!